beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong Marcos ang resulta ng Okta Research Survey, kung saan siya pa rin daw ang most trusted government official. 60% ang nakuhang trust rating ng Pangulo, habang 59% ang kanyang performance rating Nako. sa survey na isinagawa nito lamang Abril. Nakita nyo, Abril, ngayong buwan po ito. Okta yan, mga kababayan. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ha? Kita nyo, ano na ngayon? Ano, Kayan? Ha? Huwag mo ko masyadong titigan. Umorma ako ng ganito, hindi na ako nag-BS galing sa event ko, para makita ko ni Libayan. Baka ma-inlove sa akin eh. Ito na. Pasok! Bumaba man ito mula sa 65 at 64% noong huling quarter ng 2024, hindi naman daw ito substantial ayon sa Okta. Correct, mga kababayan, hindi substantial yan. Mel Alarcon, Boss Mike, kala ko artista ka. Malapit nga, hindi ko tinanggap. Kasi alam mo, Mel Alarcon, kaya hindi ko tinanggap, ipa-partner si, sa akin nun eh. Sino na to? Si Marian Rivera. Sabi ko, ayoko. Ayoko. Kung si Marian lang ang ipa-partner nyo, wag na. Kaya yun, hindi na natuloy. Itinanong ako kung sino. Sabi ko, ang gusto ko yung foreigner eh. Yung maputi, yung matangkad. Sino nga ang gusto mo? Sabi ko, gusto ko yung pangarap na pangarap ko dating-dati pa. Sino yun? Si Kobe Cates. Kobe Cates. Nahanip, mga kababayan, ano? Eto na! Eto na, mga kababayan. Pasok! Well, it just validates that what we are doing, that people are now beginning to understand what we have been trying to do for the last 2.5 months. Okay, kasama po si Secretary J. Ruiz, mga kababayan. Ano po? Isang mahusay po yan, na naging press secretary. Ano po? Si J. Ruiz po, tuloy. Years. So it continues to inspire me because it shows that we're making progress. Alam mo, Helena Pagya, kasi gusto kong yung bang maging pormahan ng mga tulpo, nagpa-practice na ako. Kasi may kukuha ho sa akin, ewan ko kung nadinig nyo o natatandaan nyo yung sinabi ko, na meron hong kumukuha sa aking sa isang proyekto na sumbungan ng bayan. Opo, ayan pinag-iisipan ko pa ho kung tatanggapin ko. Kaya lang kanina, tumawag habang nagdadrive ako. Sabi niya, ano na daw ba desisyon ko? Sabi ko naman, muna, kailangan ko munang ikonsulta. Kanino mo ikukonsulta? Kay Jen? Oo, papayag yun. Sabi gano'n, hindi si Jen. Meron pang mas mahalaga. Sino? Meron ka na namang iba? Hindi. Wala akong iba. Mahalaga sa akin yung mga nanonood sa akin. Baka pag nandyan na ako, di na ako makapag-live, makapag-vlog at makapag-live ng tuloy-tuloy tulad ng ginagawa ko. Dito ba, mga kababayan? Di ba, Jenny Piccolo? Kaya pinag-iisipan ko, ano po ba sa palagay ninyo, mga kababayan? Tatanggapin ko na po ba yun? Yung isang programa na sumbungan ng bayan? Susumbong nyo lang naman yung mga nagmamalabis sa social media. Sigurado si Sara yan. Unang-unang isusumbong nyo si Sara, mga kababayan? Tanggapin ko na ba, Ramil? Sige. Mamaya tatawagan ko pagkatapos ng live, Sasabihin ko, sige na daw, payag na sila. May kumukontra. Sabi rito ni Mary Edna, huwag tanggapin. Sabi ni Helen Tiniso, walang iwanan. Nako, patay na. Paano na to? Accept na yan. No, sabi ni Ai Chang, patay! Sabi ni RCB, Mike Cervera for Senator.
2028, nako, Diyos ko po. Sigurado, mga kababayan, pag naging senador ako, oo, alam nyo, mga kababayan, kung ano mangyayari, nako, kaiinggitan ako, lalo. Bakit? Eh, mga kababayan, wala akong gagawin eh. Oh, kundi maggawa ng proyekto eh. Eh baka pati presidente magalit sa akin eh. Ay, nako. Oo. Pagka ako naging senador, mga kababayan, tandaan nyo to. Oo, ha? Tandaan nyo. Aba, baka pati presidente magalit sa akin. Bakit? Abay, wala akong gagawin. Sa buong termino ko, puro pagsiservisyo. Kung si Sara nagnanakaw ng nagnanakaw, ako mag-aabono ng mag-aabono. Ha? Magkaiba yun. Magkaiba yung nagnanakaw ng nagnanakaw at yung nag-aabono ng nag-aabono. Di ba, mga kababayan? Ganon. O, eto na. So ngayon, mga kababayan, breaking news lahat yan sa pahayagan. Yaang, alin, mga kababayan, yang pag-angat at mananatiling mataas na rating ng Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Mga kababayan, eto, yan tignan nyo mga kababayan. Trust satisfaction rating ni PBBM nananatiling mataas. Ayon sa Okta Research, nako po, ayaw nila libayan to, mga kababayan. Ayaw nila libayan to. Ano libayan? Ayaw mo to, di ba? Hindi mo tatanggapin yan, sigurado. Di ba? Sigurado ako, hindi mo tatanggapin yan. Bahala ka. Basta mahal ng tao si Pangulo. Kayo lang naman ang hindi nagmamahal eh. Oo. Di ba? Yan, mga kababayan, basahin nga natin. Oo. Lakihan ko na lang mga kababayan. Lalakihan lang natin. Patuloy, sabi ng IBC 13. Oo. IBC TV 13. Patuloy ang tiwala at ang suporta ng nakakaraming mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa pinakahuling resulta ng tugon ng masa. Naku, grabe na. Survey ng Okta Research. Patay. Mga kababayan, paano na? Oo. Masakit na naman ang dibdib ng mga DDS niyan. Oo. Batay sa datos, ayan na, 60%. Oo. Katumbas ng 6 sa bawat 10 Pilipino ang tiwala sa pamumuno ng Pangulo, habang 59% naman ang nagpapahayag ng kanilang kasiyahan sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kita nyo? Bagamat! Ayan na, eto na. Bagamat nagkaroon ng bahagyang pagbaba, ayan, aminado naman na bumaba. Bagamat nagkaroon naman ng bahagyang pagbaba mula sa nakaraang survey, ay nananatili pa rin ang tiwala mas nakakaraming Pilipino. Kita nyo mga kababayan, sa liderato ng Pangulo mula sa karamihan ng mga rehiyon sa bansa, kabilang ang Ilocos Region na nakakuha ng 92%. Nako, grabe. Oo, matindi, mga kababayan. Kita nyo? Pati sa CAR, 87%. At saan? Cagayan Valley, 83%. Kita nyo? Isinagawa ang naturang survey mula Abril 2 hanggang 5. Kita nyo? Malupit, mga kababayan. Pero, balikan naman natin ang mga nakaraan na balita at survey, mga kababayan, ng mga pag-aari ng mataba. Malaki mata. Oo. At yung kamukha ni Jack Ma. Balikan natin, mga kababayan. Eto na. Pasok!
performance at trust rating. Ito yung mga pinagmamayabang ng mga DDS na tatangengot. Oo, Catherine Galpo, late ka na naman eh. Oo, late ka na naman. Hindi mo tuloy alam kung ano na kwento ng live na to. Kaya yung mga huli, pwede ba umpisahan nyo sa dulo? Hindi, sa unahan pala, wag sa dulo. Umpisahan nyo sa unahan. Ha? Matilde, Padar, mga BBM vlogger, ang pogi talaga. Uy! Uy, baka naman pwede nyo batiin naman sila Libayan. Sabihin nyo rin kung ano ang inyong nararamdaman. Di ba Marian Tomas? Ano? Ana Villano. Live po sa mga huli. Live na live po tayo. Abay, kailan ba kayo nakakita na ganitong pormahan ko na nag-live na ako? Ngayon lang ho to, mga kababayan. Sabi ko nga mga kababayan, galing po tayo sa okasyon ng ating kaibigang general. Ano po? Oo, yun po yun, mga kababayan. So, eto na. Eto naman po yung mga balita po kung saan binabalita ng ilang mga survey company na napakababa ng rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? So ngayon, mga kababayan, ito rin po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng piyesta sa social media ang mga DDS na tulad nila Libayan. Tama po ba mga kababayan? Tama po ba? So, eto na mga kababayan. Pasok! Bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Base po yan sa huling Pulse Asia Survey. At sa apat na pinakamatataas na opisyal na bansa, tanging si Vice President Sara Duterte ang approve at pinagkakatiwalaan ng mayorya ng mga sinurvey. Kita nyo, yun ang survey nila. Mas pinagkakatiwalaan pa raw yung isang luka-luka. Ayan mga kababayan. Kayo po ba, sabi ko nga noon, di ba naniniwala dyan? Yan ang tanong ko. Ang sabi ko naman, mga kababayan, kalokohan. Paano mauungusan ng isang luka-luka yung genius na presidente ng bansa? Di ba? Malabo yan, mga kababayan. Uungusan ng isang bruhang luka-luka yung isang genius na presidente ng bansa? Ano nangyari yun? Kung hindi nyo dinaya yun. Di ba? Mga kababayan. So eto na, tuloy natin. Narito po ang aking pagtutok. Sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey. Ayan mga kababayan, sinurvey po ito nung nakaraang buwan. Ang survey po mga kababayan ay eto na nga mga kababayan. Na-survey po ito sa buwan at petsa ng March 23 hanggang 29 taong kasalukuyan mga kababayan. So pakinggan natin at alamin ano nga ba ang resulta nila. Mga kababayan? Ito ba'y papaniwalaan ng mamamayan? O ito ba ay ipagtataka ng madla? Sabi nga dyan kanina sa caption, mga kababayan, nakakapagtaka. Para bang kanta, mga kababayan, ano? Nakakapagtaka. Saan na napunta? Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan? Walang hanggang katapusan. Diba yan? Ano? Huwag ka na magtampo, bati na tayo. Kahit naman magbati tayo, kahit magkagalit tayo, matatalo pa rin yung manok mo. Eto na. Eto na! Pasok! Survey ng Pulse Asia, tumaas sa 59% ang mga nasihan sa pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte nitong Marso. Kita nyo, tumaas daw mga kababayan. Tumaas daw si Sara Duterte sa, mga kababayan, sa rating sa kanyang pagganap sa kanyang tungkulin. Kailan nagganap ng tungkulin si Sara? Mula nung nakaraang buwan pabalik
mula nang naupo siya? Wala ho mga kababayan di po ba? Walang ganun. Tapos sasabihin, mga kababayan, masaya ang mga tao. Saan? Sa pagtatrabaho ni Sara Duterte na walang ginawa kundi manira na manira. Yung aso! Di ba mga kababayan? Baka sa Netherlands lang yan nag-survey. Yun na nga eto na. Nililito nila mga tao, mga walang ya talaga, ganyan talaga. Kapag desperado na, lahat gagawin na nila. Kaya pati survey, nako! Mama ni Obra. Ano po? Tuloy. Kumpara sa 52% noong Pebrero, 16% ang hindi aprobado. Tumaas naman sa 61% ang mga nagtitiwala sa bise mula 53%. Grabe mga kababayan, ano? Grabe! Tuloy. 16% din ang walang tiwala. Sabi ng Pulse Asia, tanging si VP Pulse Asia yan, Pulse Asia. Di ba? Pulse Asia! Lang yan. Sara Duterte ang nakakuha ng majority approval at trust rating sa 4 na pinakamataas na opisyal na bansa. Mga kababayan, wag na nating ituloy dahil masakit sa tenga. Tandaan nyo mga kababayan, para sa atin, kahit anong gawin nilang survey, kahit isama pa nila si Digong sa survey, walang mangyayari. Hindi paniniwalaan ng mga tulad nating matitino. Opo, mga kababayan, sapagkat etong mga ganitong mga survey, pa-survey, kung ano pa mang tawag ninyo, mga kababayan, ang tawag dito, panlilin lang na survey. Ano po? Yan po mga kababayan Our beloved Boss Mike Cervera.